Bahagyang nakikita ang pag-usbong ng diplomasya matapos pumayag ang magkaaway na panig na isulong ang karagdang negosasyon. Ayon sa Foreign Minister ng Turkey, mahalaga para kay US President Donald Trump ang agarang pagkamit ng kapayapaan. Ipinangako ng mga negosyador ang pagpalaya ng 1,000 prisoners of war upang muling buksan ang usapan at ipakita ang kanilang pagsuporta sa isang pagsamantalang tigil putukan. Ayon kay Peter Sleskin, direktor ng isang programa ukol sa Russia, ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa muling pagbubukas ng dialogo. Nananawagan ang Ukraine, Estados Unidos at iba pang mga bansa sa kanluran ng 30 araw na ceasefire na walang kondisyon bilang pagsuporta sa mga pag-uusap pang kapayapaan. Noong Sabado, isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Ukraine ang nagsabing kabilang sa pinakabagong kahilingan ng Russia para sa negosasyon sa Istanbul ay ang pagtangi sa mga reparasyon, international na pagkilala sa 5 bahagi ng Ukraine at ang pagiging neutral na estado ng parehong bansa. Ang naging resulta ng pag-uusap ay muling naglagay ng responsibilidad kay Trump. Isang araw bago ang negosasyon, bigla niyang ipinahayag ang kagustuhang makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin upang makamit ang isang breakthrough. Isang linggo bago ang negosasyon, bumisita sa Kiev ang mga leader ng 4 na pangunahing kapangyarihan Europeo at binalaan ng Russia ng mas mabigat na parusa kung hindi ito papayag sa mungkahing 30 araw na ceasefire simula Mayo 12, 2025. Nang irekomenda ni Putin ang negosasyon kesa sa ceasefire, sumagot si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang social media post. Hinimok siya na agad pumayag, ngunit hindi binanggit ang mga banta ng parusa sa Russia. Bagamat sa mga nakaraang linggo, tila nawalan siya ng kontrol sa kanyang pangakong makaka-impluwensya kay Putin. Matapos ang bagong negosasyon sa Istanbul, muling nag-usap sa mga telepono ang mga leader ng 4 na European powers, si Zelensky at si Trump upang pag-usapan ang naging takbo ng peace talks. Samantala, muling nananawagan sa publiko ang Ukrainian negotiating team ng isang direktang pag-uusap sa pagitan ni Zelensky at Putin, na may paniniwalang ang desisyon ay nasa kamay lamang ng Russian leader. Sinabi ni Trump na naniniwala siyang posible siyang makabuo ng kasunduan kay Putin at mapulang bisa ang mga parusa laban sa Russia kung hindi ito makikipagtulungan. Daniel Encarnacion, humahataw sa Balita Ngayon.